Panginoon, hindi po kami karapat-dapat sa inyong harapan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 1, verses 1 to 8, and I read it for you. The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God, as it is written in the prophet Isaiah, "See, I am sending my messenger ahead of you, who will prepare your way. The voice of one crying out in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight." John the Baptizer appeared in the wilderness proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And people from the whole Judean countryside and all the people of Jerusalem were going out to him and were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. Now John was clothed with camel's hair, with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. He proclaimed, "The one who is more powerful than I is coming after me. I am not worthy to stoop down and untie the thong of his sandals. I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit." Napakababa ng loob ni Juan Bautista. Ito po ang napakinggan po natin sa ebanghelyong ating binasa sa araw na ito. Hindi ako karapat-dapat na magkalag sa sintas ng kanyang mga sandalyas. Mas mataas, mas malaki ang paparating kesa sa akin. Siya ang dapat makilala at ako ay hindi. Ito ang mga kataga ni Juan Bautista. At sa kanyang kasimplihan sa buhay, nakita natin ang kababaang loob. Malinaw sa kanya ang kanyang misyon kung bakit naroroon siya sa ilang. Ito ang hinula ni Propeta Isaías. May isang tinig na nangangaral sa ilang. At yun nga ay si Juan Bautista. Sa ating pong buhay, minsan tayo nagmamalaki. At minsan pa nga, daig pa natin ng Panginoon sa pagmamalaki at pagmamaltrato sa ibang tao. Lagi po nating tatandaan, sa harapan ng Diyos tayo ay pantay-pantay. Tayo ay Kanyang mahal lahat. Kaya naman, ito rin sana ang maging attitude natin sa iba. Huwag tayong mag-agrabyado. Huwag natin tingnan ang ating sarili bilang pinakamataas, pinakamatalino, pinakamagaling at ang iba ay walang kwenta. Sapagkat pag dumating na ang punto na sinasabi mong walang kwenta ang ibang tao, sa katunayan, ikaw ang walang kwenta. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, turuan niyo po kami ng kababaang loob. Ipunla niyo po muli sa amin ang biyayang kami maging payak sa aming pananalita at sa aming mga gawa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.